So ito guys, isa sa mga nakita kong problema. So what's up guys, this is your Tito, and for today's DIY, ayan, magre-refill tayo ng silicone oil ng ating fan clutch. Yan, kasi bakit nga ba natin kailangan refillan to? Kasi alam nyo guys, sa katagalan ng, or sa pag ang sasakyan natin is nagkakaedad na, nauubos din yung oil na yan. So pag naubos ang oil na yan, possible na unang-una humina ang power or ang hatak ng sasakyan nyo. Second is hihina na din yung lamig ng aircon. And the third one is magiging prone ka sa overheating, which is ayaw nating mangyari guys. Lalong-lalo na kung lagi ka nalabas, mahilig ka mag-travel gamit ang iyong sariling sasakyan. Talagang kailangan natin i-check yung mga ganyang maliliit na bagay, di ba? Kasi in the long run, ayaw natin magkaroon ng aberya, di ba? So, yun, tara, samahan nyo ako, and I'm pretty sure ikaw na nanonood, kayang-kaya mo to, very basic lang. So, tara, baklas tayo. So, para matanggal natin yung cover na to, kailangan natin ito, yan yung tornilyo na to. Kailangan natin yung size 10 Gs. So ito naman yung next. So yun, finally nabaklasan natin yung mga tornilyo na 4 sides. Yan, medyo ingat lang kasi mahirap mahulog dun sa makina, baka di natin makita at baka mag-cause pa ng mga problema. Kaya yan, thank you sa Inco na gloves. Wow! Kahit na medyo mainit yung ating makina, hindi tayo na paso. So yun, try naman natin ito baklas, tanggalin na hindi binabaklas to. Galing ya. So ito guys, isa sa mga nakita kong problema, hindi mo siya pwedeng mabatakin ng basta-basta dito sa mga sa Montero Gentry kasi Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. sobrang sikip nung space niya. So hindi talaga kaya hugutin to ng ganun. So wala, no choice tayo. Kailangan natin baklasin tong cover. So tanggal ko na yung dalawa dun sa magkabila. Isa dito at isa dito banda. Ngayon, buti na lang meron tayong impact wrench ng Inco. Again, Inco. Baka naman. Wow. Nakas ko na yung pang ilalim para mas mabilis. So dito, from here, dito natin pupuntahan yung isang part dito na dito pala. Ayan, ligaw tayo. So ito isa. Ito, kasi isa nandun banda. Yun, tara, baklas tayo. So ito guys, ito yung sa kabila. Baka magkamali kayo ng tornilyo dyan kasi baka ito yung mahugot niya. Meron dito banda. Ayan. So ito yung tatanggalin natin para mag-put natin pang cover. So kumbaga dito 1, 2, 3, pangatlong screw. So once matanggal na natin yun, wait na tayo dito sa taas, hugutin na natin siya. Tignan natin muna kung aalog. Yun, tanggal na. Ayan. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Check natin pa kabila. So, butin natin. So ito yung kailangan natin linisan at kailangan natin i-replace. Hindi na natin baklasin lahat yan para hindi tayo mahirapan pabalik. Let's go. Ayan. So ito na natin babaklasin. Sabi ng napanood ko sa isang vlog, pag umiinit daw, ito daw yung nagtitrigger para mag-release siya ng oil, para mag-lubricate. Kasi pag hindi na siya naikot ng maayos, it means it's either ubos na
yung oil neto sa loob. Pre-wheeling na lang siya. So ang gagamitin nating oil para para ma-refill natin is itong Filtex. Yan, kasi nakita ko yung review niya, maganda. Ang binili natin guys is yung 16 ml. Kasi sabi ang capacity daw nito 6 na tig 10 ml. So sa pagbaklas na ito guys, ito yung unang layer na tatanggalin natin. So gamit ako dito ng 10 mm na socket para sa impact wrench. So again, ihin ko. So ayun guys, once na tatanggal natin to, so ito na yung next na tornilyo yung babaklasin natin. Gagamitan din natin ng impact, pwedeng impact drill kung may socket kayo na convertible, or yung impact wrench pala, impact wrench na convertible kung may convert kayo na socket, or yung ito, impact drill niya. Yan. So thanks again Inco. Yung version ng akin is 96 mm. 96 Newton meter. Kaya pang malakasan. And then gamit natin, siyempre isaset na natin ng screw. Just gore 8 lang kung kakayanin yung 8. Yan. And then siyempre before natin baklasin to guys, make sure na lagyan natin ng palatandaan kasi may kanya-kanyang forma yan. So hindi natin siya pwedeng pagpalit-palitin. Okay? So yun, lagyan natin ng marka. Hindi na kailangan pukpukin. So yun guys, after natin matanggal yung 4 na tornilyo, ika-crack na natin yung shell niya. Nice. Pero dito kasi nakita ako ginamitan nila ng flat screw. Pero sa atin, try natin diskartehan ng na masikwat siya. Okay, so let's go. Yan, so may mga dumi-dumi na rin. So kailangan natin linisan yan guys. Gamitan ko na itong brake cleaner para malinis ito yung itong fan muna. Okay, let's go. So ito guys, after natin magamitan ng brake cleaner, ayan, nilinis na rin natin siya. So yun, ito yung ginamit kong brake cleaner. Pero doon syempre, punas-punas lang. I think bawal yan gamitan ng brake cleaner. Punas-punas lang. Alright? And ingatan lang din natin na huwag madali tong gasket pag mapunit kasi syempre automatic takbo tayo ng auto shop niyan. So yan, lilinisan natin, tatanggalin natin yung mga dumi-dumi din. So yun guys, nalinis na natin siya. Ngayon, punta na tayo sa pagre-refill. So gagamit tayo ng 4 na ganito ng Filtex. Yan, so na-refillan na natin siya guys. So sa 4 na box ng Filtex, sakto lang siya doon yata sa may level ng bakal. Hindi siya lumagpas, hindi rin siya umapaw, parang level lang. And then dito, naglagay din ako dito sa bawat butas, tapos iniikot-ikot ko siya para yung mga existing na silicone oil niya maitulak palabas. Tapos pupunasan natin kasi yung mga existing kung makikita nyo, ayan, medyo may color yellow, may mga color yellow dito. So para maitulak niya palabas, mag-lubricate siya ng bago. So yun, after nito babalik na natin, and ayan, cross finger tayo ulit. Sana gumana. So ito na guys, babalik na natin siya, and make sure yung gasket align dito sa So guys, ito tip lang, pag ilalapat na tong gasket, kailangan pala hihilutin mo siya in both side. So from here,
sabay siya, sabay mo hihilutin. Dahan-dahan pati dito. Yan, sabay yan, parang ganon, sabay mo siyang hihilutin. Hanggang lumapat siya. Kasi kung ilalapat mo lang siya isa-isa dyan, medyo struggle. Kasi parang ano, ang luwag nung goma. Kaya kailangan hihilutin mo siya dahan-dahan na sabay-sabay. And then make sure na ilubricate mo din siya. Yan, para mag-stick siya dito sa ano, sa pinaka ano niya, guhit niya. So, yun lang. Then ito guys, yung kaninang tandaan nyo yung minarkahan natin. Yan, yung minarkahan natin. So, hahanapin natin ulit yung area para doon natin siya ulit itututok para nakalapat ulit ng pantay. So, yung paglagay niya, sa ilalim yung reservoir, tapos itong parang tornilyuhan niya yung nasa ibabaw para hindi matapon. So, yun. I-align na lang natin siya. So, yun. Na ano natin siya, babalik na lang natin ulit yung mga screws. Siyempre, unahin ulit natin yung nandito sa labas. Yung panglock na itong mismong ano, motor niya. Siyempre, hindi lang tayo basta magre-relay sa impact drill. Kailangan din natin make sure na talagang secured siya. So, gamit tayo nito ng 47 sets ng ng tool set ng ng Inco again. So, yun. Inco, baka naman, di ba? So, ang advantage na ito guys, pwede mo siyang habaan. Yan. Na-adjust siya. Yeah, boy. So, higpitan natin. Ito guys, tapos na natin siya may kabit. And yun, sasalpak na ulit natin siya dito. Ganda na ikot, higpit to. Higpit. So, ganito yung forma niya. Ilisatan natin siya dito. Tapos, yan. Ingat-ingat lang kayo kasi baka may mga tamaan ba. Gamit tayo ng upuan. Yan, hindi natin yung masyado kita. Tapos guys, ilalapat na natin siya dun sa pinaka-tornilyuhan niya. Bababa lang natin ito ng onti ng bagya. So ito na guys, sabi ko kanina, nailapat na natin siya nailapat na natin siya, tapos tuturinilyo natin. Siguro isa lang din sa mga hindi ko lang din ginawa, yung dapat tanggalin pala natin tong medyo luwagan natin siya, itong belt, kasi tingnan pansin nyo, medyo hindi pantay yung screw. So kailangan mahigpitan natin to ng maayos para hindi yung laro na itong belt hindi maggewang-gewang. So mamaya double check naman natin yan. So yun, i-screw na natin siya. Let's go. So yun, ikabit na natin yung pang ilalim niya, pati itong cover, so wala nang uga. And yun, for the moment of truth, testing na natin siya. So So, ayan mga katito, if you want to know kung saan ko nabili yung mga equipment na ginamit natin kanina, ilalagay ko yan dito sa description box. Yan yung direct link, kaya huwag ka nang mag-atubili at bilisan mo na, i-check out mo na. So, have a good one. Bye!